itong mga naging aksyon ng Chinese Coast Guard vessel sa Baho de Masinloc ay posibleng dahil yan sa miscalculations. Ang presensya naman ng Chinese Coast Guard vessel sa West Philippine Sea hindi muna iniuugnay ng Philippine Coast Guard sa issue sa Taiwan. Kaugnay niyan, narito ang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Tinitignan na dahilan ngayon ng Philippine Coast Guard sa mga naging aksyon ng Chinese Coast Guard vessel at ng People's Liberation Army Navy ship ay ang posibleng miscalculations nito sa bilisang seamanship ng Philippine Coast Guard kaya ito nagdulot ng kolisyon sa Baho de Masinloc. Bagamat ayaw na magsalita ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarriela, sa parte ng China ay ipinaliwanag niya na posibleng hindi natansya ng mga CCG vessels na ito ang mabilis sa pagkilos ng BRP Suluan sa sitwasyon na iyon. Anya habang patuloy na binibilisan ng BRP Suluan ang pag-iwas sa mga barko ng China ay agad ding nagdagdag ng speed ang CCG Vessel 3104 gayon din ang PLA Navy ship. Paliwanag ni Tarriela, ang mga sasakyang pandagat ay hindi gaya ng isang kotse na kapag nag-brake ay agad ding hihinto ang mismong sasakyan. Ibig sabihin anya nito ay mahihirapan ng umiwas agad at pahintuin ang ginawang pagliko ng Navy ship kaya hindi na napigilan ang naging salpukan ng mga vessels. What happened was, hindi yata nila na miscalculate nila na tatakbo ng mabilis yung BRP Suluan. So while the BRP Suluan increased her speed, moving further away that fast, ang China Coast Guard 3104 also increased her speed. And etong si PLA Navy, hindi to kasi katulad ng ng kotse. Kapag lumiko ka na ng sharp turn mo, hindi siya katulad ng kotse na kapag nag-brake ka, pipreno. Ibig sabihin, it will be very difficult for you to arrest such turn. So kung mabilis yung liko niya at mabilis din yung takbo ng China Coast Guard, it was very difficult for them to make it stop already. That's why the collision happened. Kaugnay naman sa na-monitor na presensya ng mga CCG vessels sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na nakaharap sa katubigang sakop ng Taiwan, itinanggi ni Tarriela na may koneksyon ito sa isyu ngayon ng naturang bansa. Paliwanag ni Tarriela, maraming mga bahagi sa West Philippine Sea ang dinadaanan at pinapasukan ng mga CCG vessels na ito. Kaya naman ayaw na muna iugnay ng tagapagsalita ang mga naturang illegal na presensya sa usapin ng isyu sa Taiwan. Nauna naman na dito ay inihayag na din ng tagapagsalita ang kanilang mga naging hakbang nitong Biyernes nang makita ang mga barko sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagsagawa pa ng aerial inspection at radio challenge ang Philippine Coast Guard laban sa mga vessels na naroon upang mataboy ang mga illegal na paglalayag ng mga ships na ito sa West Philippine Sea. Well, last weekend, we were able to monitor itong China Coast Guard. As a matter of fact, I think it was Friday. Nag-conduct pa tayo ng MDA flight dito, niliparan natin. We also challenged the presence of the Chinese Coast Guard there. But I don't want to speculate that the reason of that is because of the issue in Taiwan. We know for a fact that the Chinese Coast Guard have been passing through in different areas dito sa West Philippine Sea and even up north. So I don't want to give that deployment of Chinese Coast Guard vessel because of the issue in Taiwan. Samantala, binigyan din naman ni Tarriela na matapos ang naging kolisyon ng vessel at ng PLA Navy ship, ay agad na nagpaabot ng tulong ang kanilang tropa na siya namang hindi sinagot ng China. Si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.